At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na isyu ang sumiklab sa loob ng Iglesia ni Cristo matapos nitong personal na pagtakpan si Rodante Marcoleta, ang mambabatas na kumumpronta sa pamumuno ni President Kuting ng Norte Jr. at ang kapamilya nito na si Romualdez. Ang insidente ay nauwi sa isang matinding komprontasyon kung saan tinuligsan ng INC ang mga aligasyon ng katiwalian laban sa mga pangunahing leader ng bansa. Ayon sa mga ulat, ang pagtutok ni Marcoleta sa mga isyu ng hindi tamang pamamahala ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iglesia. Ayon sa mga insider mula sa Iglesia ni Cristo, nagsimula ang tensyon matapos magpahayag ng mga hindi kanais-nais na komento si Rodante Marcoleta hinggil sa mga kasong ikono-konekta sa pamilya Marcos at mga kaalyado nitong si Romualdez. Binatikos ng mambabatas ang alleged na katiwalian sa pamahalaan, partikular na sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno na umano'y pabor lamang sa mga malalaking negosyo at pamilya sa kapangyarihan. Ayon sa INC spokesperson, ang Iglesia ni Cristo ay hindi magtitiis na ang mga pag-atake laban sa pamahalaan ay magdulot ng pag-aalangan sa ating mga kababayan. Hindi ito isang personal na issue, kundi isang seryosong usapin na kailangang natatisin sa tamang paraan. Ang mga aligasyon na ito ay walang sapat na ebidensya at nakakasira sa integridad ng gobyerno. Matapos ang matinding komprontasyon sa loob ng Kongreso kung saan pinagalitan si Marcoleta ng mga kasamahan niyang mambabatas mula sa administrasyon na pagdesisyonan ng Iglesia ni Cristo na magsalita na at ipahayag ang kanilang suporta sa mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno kabilang ang Pangulo at ang kanyang mga kaalyado. Ayon sa political analyst, sa kabila ng mga aligasyon ni Marcoleta, hindi may kakaila na ang Iglesia ni Cristo ay may malalim na impluwensya sa politika. Ang pagkilos nila laban kay Marcoleta ay nagpapakita ng kanilang matinding suporta sa kasalukuyang administrasyon at malaki ang epekto nito sa mga susunod na hakbang sa politika sa bansa. Samantala, patuloy ang pagdami ng mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor, pati na rin ang mga taga-suporta ni Marcoleta na nananawagan ng isang masusing investigasyon hinggil sa mga aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. Habang tumitindi ang usapin, tiyak na magiging isang malaking isyu sa politika ang mga susunod na kaganapan sa bansa. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Alam nyo, matindi pala yung sinapit ni Kung Marcolita. Hindi lang pala iisang komite na tinanggal siya. Tindi guys eh. Yan ay siniwalat po yan ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga ho, ang tanong ko dito, papalag na kaya ang Iglesia ni Cristo sa Kongreso kay Tambaluslos? Kasi hindi biro. Hindi 5, 6 daw eh. 6 daw na komite. Hila po, Rocho Kalimlim, Jim Ores, magandang gabi sa inyo, mabuhay po kayo. 6 na komite. Alam naman ho natin, itong si Kung Marcolita, INC ito at pinagkakatiwalaan ng INC. Ang tanong ho, hindi na po biro yung pambabraso at pangangawa kay Kung Marcolita. Di kaya magbigay ng mabigat na statement ang Iglesia ni Cristo dito? Ako po'y nagtatanong lang. Ilo po Anit de la Cruz. Mamaya pag-usapan po natin. Ito! Hindi matapos-tapos ang usapin patungkol sa impeachment laban ho kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya patuplok guys. Ayan, nagsalita si Tambaluslos at hugas kamay sa planong impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Kaso, iba yung galawan nila. Iba yung galawan kaysa lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi naman siguro mga Pilipino, no? Na sasabihin, wala kaming planong i-impeach. Pero yung ginawa ho nila sa kanilang mga komite, kung ano-ano na lang, doon ako papunta. Hello, Ma'am Lovelyn Sibukawa. Magandang gabi ho sa inyo. I'm Miss Salazar. Mabuhay po tayong lahat. Madyulat, chika. Scorpion 73. Ito pa. Ako'y talaga nalilibugan na. Hindi ko na maintindihan ang Marcos admin. Isipin mo, kung saan merong bagyo, baha, walang ayuda.
Ngayon, ang init-init ng panahon, wala man lang ambon, ilaw na Pilisnel. Sa awa ng Panginoon, nagpamudmud ng ayuda. Oh, anong utak yan? Utak ng mga ngagba. Hindi ordinaryong pag-iisip, no? Hindi ordinaryong pag-iisip. Walang bagyo, walang ulan-ulan, walang ambon, may ayuda. Ngayon, pag may baha, may bagyo, walang ayuda. Gagi, oh. At ito, napaungol si Tambaloslos sa kaharian ng Rimulya at Rebilla sa Cavite. Sabi ni Ma'am Shalos, nakakalito na talaga bisdak ang utak ng mga gagba. Nakakalito, no? Libog ka rin, no? Hello, Ma'am GGR. Magandang gabi po, Ma'am GGR. Mabuhay po tayo. Umungol! Promise legit po to. Umungol ho to. Umungol. Umungol ho. Umungol. Umungol talaga. Umungol sa entablado. Mamaya, ipli ko talaga sa inyo, umungol. Hindi ka uungol. 1 bilyon. 1 bilyon ho yung itinapon ngayon. Itinapon sa kanilang mga bulsa. Sus ko Ginoo. 1 bilyon ha? Hindi pa kasama yung COVID. Kung 1 bilyon ho yan, hindi naman lahat yan nabibigay. 45 na nga po hatian ngayon, 45% eh. So siguro mga kalahating milyon, swerte siguro kung may kalahating milyon, no? Sabi ni Ma'am Liplab yun si Buha, grabe na talaga, sabi ni Yusi, si Raulo daw si Marcos. Sabi ni Jima magaling, baka binangungot ng gising. 1 bilyon eh. 1 bilyon? Sipin nyo po yun, nasaan yung audit nila nito guys? Namigay, wala mang bagyo. Ubos ang pira, animal. Pag bagyo, walang ayuda. Ito na yung hinahanap ng maraming Pilipino. Ang pakana ng bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Walang prinsipyo at walang salita. Pamimilita Bryant, maraming salamat sa pakulay. Siya si Bongbong Marcos babangag. Diba hinahanap natin yan? Maraming salamat Mamimilita Bryant sa pakulay. Animal naman talaga nagpakita. Nagpakita si Andrew E. Alam nyo saan nagpakita? Siyempre sumasama sa mga buhaya. Pero malay natin kasi pira-pira man. Pira-pira lang yan si Andrew E. Pero nag-perform. No? Sabi ni Kit, may salita daw pero wala sa gawa, puro ngawa. Hello, John Hard dyan sa Hello, Ate Charilo. Patuplok nga guys. Nagulat ako, nag-perform. Hindi ba siya kinikilabutan sa mga ginagawa nito ni... Hoy, Andre, umayos ka nga, Nimal, oh. Gandang gabi po sa inyo, Mike Travelers. Inabol ng mga taga-Cavite, akala ko nga si Marie yung humabol. Sabi ni Jim magaling, di ba kay Inday siya nag-suporta service? Kay Inday. Pero magulat ka, humarap sa entablado, sa Cavite, mukhang kasama na ho talaga siya. May pira man kasi. Diyan sa ginagawa nila ni Tambaloslos, may pira yan. Sama-sama na ho ito. Si Andrew. My God. Ito, patuplok guys. Unahin po muna natin. Anit de la Cruz, salamat sa pakulay. Tuplok nga guys. Para masaya ang ating pagsasama ngayong gabi. Pakinggan po muna natin itong isiniwalat ng INC sa kanilang programa. Itong tungkol kay Kong Marcolita. Kaya nga ho, ako po patanong yan. INC papalag na ba? Hello po, Marley Peach. Magandang gabi ako sa inyo. Papalag na ba ang INC? Kasi ako, para sa akin, kung akong INC, itong siniwalat po ng INC ngayon, nila po sa Ravina and Family,
Sila po mismo nag-confirm. At si Kung Marcolita, isipin mo yung 6 na committee. 6 daw eh. Tinanggal talaga siya. Pag tinanggal ka, ibig sabihin, ang masaklap nga tinanggal sa pagiging opisyal, tinanggal pa sa pagiging membro. Ang labas dyan, napakagaling man ito na kongresista si Kung Marcolita, nakikipaglaban lamang sa prinsipyo niya, nagmistulang ordinaryong kongresista na lang itong si Kung Marcolita ngayon dahil sa ginawa ng mga alipuris ng mga tambaluslos na ito sa kongreso. Kung ako ay INC, mukhang magalit ako. Wala namang masama na ginawa itong si Kung Marcolita sa kanila. Pakinggan po natin ang balitang ito. Ang latest po kay Kong Dante Marcoleta, may kumpirmasyon na po siya. Ayan na. Hindi na po natin nahintay na umabot pa sa araw ng bukas. Kinumpirma na po niya. Okay. Siya Lost, maraming salamat sa pakulay. Ito galing po mismo ito sa INC kinumpirma na daw. Ito, pakinggan po natin. Na tinanggalan siya ng Tinanggalan na po siya ng mga wala pong kinalaman sa pagtakbo, kinumpirma mo po na tinanggalan talaga siya ng mga komite na dati hinahawakan po niya. Di ba no, isang araw ay tinanggal sa kanya pagiging chairman o vice chairman ng House Committee on Good Government. Ito yung katumbas ng Blue Ribbon Committee ng Senado Nason Yes. Di ba? At kagabi gabi na. Gabi na pala ito nangyari, kaya pala halos walang nakapagbalita ng tungkol sa bagay na ito. Pero tinext ko si Kong Dante, Kong, totoo ba ito na ganito, ganyan? Ang sagot niya sa akin totoo yan, Jen. Yes. Ano po ba yung komite na mga tinanggal at inalis na po ang pagiging opisyal at miyembro ni Kong Dante? Kasi parang dating ngayon, Nelson, di ba? Kung ikaw ay tinanggal na vice chairman, kasi yun nga ang dinidebate ni Kong Dante, pag tinanggal ba akong opisyal, automatic ba tanggal din ako miyembro? Magkaiba naman ang miyembro at ang magiging Yun na opisyal, nga, di ba? Para yan sa eskwelahan yan Oo nga. Kung tinanggal mo ako sergeant at arms, Ibig sabihin, hindi na ako estudyante. hindi na tayo magkakaklase. Ganun ba ibig sabihin? May katwiran. Okay, alam mo, ang ganda ng sinasabi ng INC Pero si Chua, magandang gabi sa inyo, Rosario Borsat. Maraming salamat sa inyo, Rosana del Rosario. Maganda yung luhika na yun Bakit ba pag tinanggal ako bilang isang opisyal, tanggal na rin ba ako pagiging membro? Parang sa sa eskwelahan, pagtanggal na ba ako sa pagiging officer sa classroom, ibig sabihin, kick out na rin ako sa pagiging estudyante. Simpleng logic yun, pero tinamaan sila No. Sabi ni member pa din. Dapat member ka pa rin kasi kaya nga ka na-elect dahil membro ka. Ang problema nga anong proseso? Pwede man yan ma-question. Anong proseso, anong ground ni Kung Marcolita kung bakit po siya sinipa lahat sa 6 na committee na yan? Hello po, Senior Tarbillers, magandang gabi sa inyo. Tingnan natin. Kira naman si Kong Dante. Yun nga ang Ano sinasabi. sabi? Tagilagang tanggal siya, pati membership. Grabe, Pati membership niya po ay tinanggal. Ano po ba ito? Ano pa? Ito daw po ay nangyari sa plenary session mismo gabi ng Wednesday. So kagabi po ito, September 25, bago po magdeklara ng recess ang Kamara de Representante. Si Deputy Majority Leader at Iloilo City, Lone District Representative Jam Boronda ay tumindig sa plenaryo nason at sinabing minonominate niya si Manila Teachers Party List Representative Virginia Lacson sa Commission on Appointments kapalit ni Kong Dante Marcoleta. Tinatanggal na po siya ngayon na miyembro ng Commission on Appointments sa House panel. Una po yun, tinanggal na siya bilang miyembro ng Commission on Appointments. Tinanggal na rin po siya bilang bahagi ng Committee on Energy, Committee on Justice, Committee on Public Accounts, and Committee on Constitutional Amendments. So 5 committee po ang tinanggal kay Kong Dante, pang-anim yung sa House Committee on Good Government. Sabi po ni... So, ibig sabihin, 6 talaga. So, 6. Yung una kasing tinanggal sa committee ng Good Government, tapos sinunod yung 5. So, 6 lahat na committee, tinanggal si Kung Marcolita. Puta no, martial ang datingan, no?
Congresswoman Boronda na nag-enter po ng kanyang kanyang nominasyon, ano ha? Saan to? Boronda said that Lacson would be entering this committee kasi si Congresswoman Lacson pala ng teachers, Manila Teachers Party List ay vice naman pala ni Kong Dante. Kaya sapagkat tinanggal siya as miyembro ng CA, ay isa na rin daw po ang ipinalit. Well, doon sa part naman ni Congresswoman Boronda, hindi naman niya kasalanan yon sapagkat tinanggal na nga ang so siya naman ang nag-dominate ng pwedeng ipalit kay Kong Dante. So inuulit po natin ha, 6 na komite na po ang natanggal, inalis si Kong Dante. Yung Committee on Good Government, isa. Committee on itong Commission on Appointments, CA. Ganun din po ang Committee on Energy, Committee on Justice, Public Accounts, at saka Constitutional Amendments. So, si Kong Dante po mula ngayon ay isa na lamang pong pangkaraniwang mambabatas. Tingnan mo, Nako, baka may walang damit si Kong. Bakit tinanggalan pati damit? Bakit naman lahat na lang tinanggal? Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ganun ba talaga sa... Mukhang depende sa ihip ng hangin po yan. Ano ha? Ako naman naniniwala, ina-expect na rin naman ni Kong Dante na mangyayari yan. Oy, tingnan mo ha. Ine-expect ni Kong Dante nang mangyayari yan. So, ibig sabihin guys, galing sa kanila ha, alam ni Kong Dante at alam nila kung ano ang gagawin ng mga kongresista kay Marcolita. So, ito labanan na to ng prinsipyo guys ha. Labanan na to ng prinsipyo. Alam yung consequences kasi nga oo nga naman. Pag kumukontra ka sa kanila, tanggal ka. Pag kumakampi ka sa mga Duterte, talagang may paglalagyan ka. Kung hindi ka sasabay sa agos sa kanilang ginagawa ho ngayon, parang gagawan ka ng kasalanan. Ang nakakatakot dyan, kung tanggalin si Kong Marcolita sa pagiging kongresista yung party list, posibleng mangyari. Ito mga teorya natin. Kasi nangyari yan kay Tivis. At ngayon, nangyari din recently. 'Di ba? Akbayan. Biglang nakapwesto. Akbayan, 'di ba? Nakapwesto. Ang punto ko dyan, tingnan mo ha. Bakit tinanggal nila? Ano ba yung ground ng isang opisyal ng committee para ikaw ay pwedeng tanggalin anytime? Meron bang kaukulang proseso? Nagpaalam ba sila kay Kong Marcolita? Ay, maraming salamat, Shalos, Tapakulay at Pandisal. In-explain ba, pinapaliwanag ba kay Marcolita o tinanggal ka namin sa committee na ito? Alam niyo, hindi tayo magdududa. Hello po, this not siya Santay, gandang gabi. Si Miso Sher. Hindi tayo magdududa sa galawan ng mga tambaluslos sa Kongreso kung, tingnan nyo ha, kung sa iisang committee lang siya tinanggal. Di ba ho? Isang committee lang tinanggal sana. Sabihin, Marcolita, ayaw na namin sa'yo sa committee na to. Tanggal ka. Halata masyado itong Kongreso under tambaluslos na pinag-iinitan na nila talaga si Kong Marcolita. Isipin mo, sabay-sabay tinanggal siya dyan. 6 na committee. Ano yung ground? Yun yung pinakamalaking tanong dyan. Ay, Rosario Borsat, salamat sa pakulay. Di na dapat abutin. Singag ba ng Pasko? Oh. Sana gumalaw na ang taong bayan kung sakali. Kaya ako, patanong tayo, kung ikaw ay insi ka, ano kaya ang sentimento nyo dito? Na yung inyong kapatiran, wala naman talagang masamang ginawa. Yun ay naninindigan lang sa kanyang prinsipyo. Ang ipinaglalaban nga ho niya dyan is tradition eh. Di naman niya diniritsahan, di naman niya sinabing diritsahan, kakampi ako kay Inday Sara, hindi. Nandun pa rin yung professionalism ni Kong Marcolita.
ni Kong Marcolita. Pinandigan niya yung tradisyon sa Kongreso. Huwag nating yurakan. Irespeto natin kasi hindi tayo matatawag na honorable kung hindi mo irerespeto yung tradisyon sa Kongreso. O ang tawag sa kanila, hururabul. Sabi ni Aubrey, ang ground daw kay Kong Dante ay mabuting tao, hindi siya kawatan, kaya tanggal siya. Sa bagay, no? Pag ito sa Marcos admin, kag gumawa ka ng kabutihan, may kaso ka, tanggal ka. Kung gawa ka ng kasamaan, promote ka pa. Tingnan mo si Turi. Grabe mang karasan ginawa sa KOJC, di ba? Sa Davao. Grabe human rights violation. Anong ginawa? Prinomote, putang ina, bangag talaga. No? Sabi ni Adsuar, isa ang kumukumpas sa mga buhaya, ang tambaluslos. Pero ang isiniwalat po ni Vice President Inday Sara na yung amo ni Trillanes, amo ni Hontiveros, amo ni Franz Castro, iisa lang. Pero si Castro hindi direkta sa amo ni Veros at amo ni Trillanes. Ibig sabihin, may mas mababa pa sa amo ni Veros at Trillanes, si Tambaluslos. Direkta man si Franz kay Tambaluslos. Si Palaka yung pinaka makapangyarihan talaga ngayon, si Palaka. Sabi ni Mr. Paricoy, maski po si Kong Dante hindi alam kung bakit siya tinanggal. O isipin mo, parang ano lang man yan, parang sa trabaho lang. Sa trabaho lang yan. Hello, magandang gabi po, Evelyn Tan. Parang ikaw, empleyado ka. Oh, bakit ka tatanggalin sa isang kumpanya? Anong ground mo? Bakit ay sisipain ka ng isang kumpanya pinagtatrabahuan mo? Di ba latagan ka, papatawag ka sa HR. O ito, ikaw ay tanggal ka na sa trabaho, pero hindi ka automatic tanggal. Meron pang mga verbal warning, di ba? Verbal warning, pagkatapos written warning, pagkatapos suspension, pag umulit muli, sipa ka na talaga. Yun yung tawag na proseso, due process. So yung ginawa kay Kong Marcolita, walang due process. Ito ay talagang bunga lang ng kasamaan ng mga nasa Kongreso ngayon. Hello po, Nilda. Kasi nga ito, alam nila na matalino si Kong Marcolita. Alam nila na maprinsipyo si Kong Marcolita. At lalong alam nila na si Kong Marcolita ay supporter talaga ng mga Duterte. INC man yan eh. Ang INC, Duterte naman talaga yung INC. Biglang lang talaga ngayon, nagsanipwersa ang Marcos nakaraan. So ngayon, lumalabas, sinusungag na ngayon ng Kongreso ang INC. Para sa akin, naturya lang pwede ako magkamali, pwede rin tatama. Nasa inyo kung naniniwala kayo sa akin, mga INC. Pero itong nangyayari ngayon, ang liwanag na ito guys, sinusungag na. Kasi kung may respeto si Tambaluslos kay Kong Marcolita sa INC na nakatulong sa kanila, na wala namang ginawang masama itong si Kong Marcolita, ay putang ina, hindi dapat ito tinatanggal. Hindi dapat ito tinatanggal sa 6 na komite. 6 na komite is 6 na komite. Anong klaseng tao sila? Talagang maladimonyo. Sabi ni Elisa Saguno, delikado susunod na ang INC. Wala tayong hindi natin alam. Kasi nga, ang utak kasi ng mga bangag-bangag talaga yan, na wild ang mga yan. Hello Ma'am GGR, Kong Dante Marcolita run for Senate para mangatog ang mga itlog ng mga animal sa Congress. Panalo yan si Kong Marcolita. Ang mga adictos benedictos kasi ganito yun. Tingin mo ginawa nila sa KOJC, sa mga Duterte. Posibleng mangyari yan sa ibang religious sector. Lalo na INC ngayon. Medyo mainit ang usapin dito Gagawa't gagawa sila ng paraan. Pero ako, ewan ko kung kaya nila ang INC. Yung kasama natin na dun sa rally sa KOJC, may mga INC pala pumupunta dun guys Sa mga taga KOJC, baka hindi ninyo alam, yung rally po natin doon sa
sa hindi naman siguro inutos ng